hanggat nakakalakad pa. Hanggat marunong pa tayong kumain na mag-isa. Ibigay na natin ang sarili natin sa Diyos upang maglingkod at maglingkod. Palakpakan. Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong gabay sa makabuluhang paglilingkod sa Diyos. Pakiulit nga po. Guide to meaningful service to God. Ang mabuting balita po na ating kinunghayan ayon kay San Juan, ang Kabanatay 14, ang talatay 23 hanggang 29. Ito po ay naglalaman ng mga mahahalagang aral. Sabihin po ninyo aral na nagbibigay ng mga hakbang para sa mga paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, tayong lahat ng mga naglilingkod at patuloy na naglilingkod, hayaan po natin maunawaan natin ang mabuti upang sa ating paglilingkod ay magabayan tayo sa tunay na paglilingkod. Amen po ba? Ang sentro po ng mensahe ay ang pangako ng Panginoon. Ano yun? Ang kapayapaan at ang patnubay ng Espiritu Santo. Sentro ng mensahe, tumutukoy sa kapayapaan ng Panginoon. Amen? At ang makapangyarihang Espiritu Santo. Atin pong tignan ang aral at ang mga pangunahing hakbang para sa mga naglilingkod sa Diyos. Una, ang pagmamahal kay Jesus at ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Pakiulit nga po. Naku, hindi na nasundan. Ito po ay gabay. Yung mensahe po na ating mapapakinggan, gabay ito sa makabuluhang paglilingkod sa Diyos. Paano tayo ginagabayan? Una, ating tignan ang pagmamahal kay Jesus at ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Pakiulit po. Loving Jesus and obeying His commandments. Ang pagmamahal po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo at ang pagsunod sa Kanyang mga utos, mga kapatid, ito po ay napakahalagang maunawaan nating lahat. Dahil hindi po lahat na naglilingkod ay nagmamahal sa Panginoon at sumusunod. Kung pag-uusapan ng paglilingkod sa Diyos, dapat naandun ang pagmamahal. Kanino? Sa Diyos. At tayo ay sumusunod. Ang pagmamahal sa Panginoon, hindi lamang isang damdamin, kundi isang aktibong pagsunod sa Kanyang mga utos o Kanyang kalooban. Ang pagsunod po na ito ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Hindi daw po masasabing nagmamahal tayo sa Diyos kung hindi naman tayo sumusunod. Dahil ang tunay na sumusunod, yun ang nagmamahal sa Diyos. Ano yung pangunahing hakbang na dapat natin gawin? Maglaan po ng panahon. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Pagnilay-nilayan natin ang mga turo ng Panginoon. Amen po. Magsikap po tayo na sundin ng Kanyang mga utos sa araw-araw ng ating buhay. Yung mapapakinggan mo sa radio, yung mapapanood mo sa TV, yung nakikita mo sa Facebook, yung nababasa mo sa Biblia, mahalagang nauunawaan natin na ito'y mga salita ng Diyos.
Amen? At kung malaman natin na ito pala'y salita ng Diyos, dapat na andoon yung pagninilay. Kung paano natin may papakita ang ating pagsunod sa kanyang mga utos sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ang tao, kaya siya hinihimok ng Biblia na dili-dilihin ang salita ng Diyos araw at gabi. Ang layunin ay upang anuman ang mga problema, anuman ang mga pagsubok na ating kinakaharap, tayo'y magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Yung po yung number 1, loving Jesus and obeying His commandment. Second, ang pangako ng Ama at ang presensya ng Espiritu Santo. Pakiulit po. Salamat sa dalawa lang. Nakikinig. Pakiulit nga po ang pangako ng Ama at ang presensya ng Espiritu Santo. The promise of the Father and the presence of the Holy Spirit. Ano to? May pangako ang Ama at naroroon ang kanyang presensya. Ano yon? Espiritu ng Diyos. Ang Ama ay nagsugo ng tagapagtaguyod, ang Espiritu Santo upang maging kasama ng mga mananampalataya at gabayan sila sa katotohanan. Na ang ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, aalis ako at sa aking pupuntahan, hindi kayo makasusunod. Subalit, dinadalangin ko sa aking Ama ang isa pang patnubay na sa inyo. Susuguin ng aking Ama na magiging patnubay ninyo. Kung uunawain natin, yung buhay natin sa mundo, hindi tayo nag-iisa. Hindi dahil naandyan ang iyong inam, ama, magulang, kapatid, kaibigan, pamilya. Hindi yun eh. Kaya sinasabing hindi tayo nag-iisa dahil naandoon ang pangako ng Ama. Sa atin ang patnubay. Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan natin magdasal. Magdasal tayo. Ang layunin po ng pagdarasal, araw-araw, at kung hindi mo ito pagsasawaan, gagabayan ka ng Panginoon. Tandaan natin, hindi natin problema kung paglabas ng bahay natin may holdapper. Hindi natin problema kung yung sasakyan natin ay babanggain ng sasakyan. Hindi problema kung mayroong lindol at magigiba ang pagkalalaking building. Hindi problema yun. Problema yun ng Diyos. Kaya kung tayo lamang ay paladasal, tayo yung taong walang sawang nakikipag-usap sa Diyos, hindi man natin alam ang mangyayari sa atin, tinitiyak sa atin ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Hebrew 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Hanapin po natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Hanapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagninilay-nilay. Alam niyo po, ito yung problema. Napakaingay na ng mundo.
Ayaw ba natin gumawa ng pagkakataon na pumunta ka sa isang lugar na ikaw lang ang makakapag-nilay-nilay na kasama ang Diyos? Ang kulang sa atin, quiet time. Quiet time. Yung bang sa katahimikan, nakakapag-isip-isip tayo. Amen? Na andoon ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Kahit na alam ng lahat, kahit na sabihin ng simbahan na mayroong patnubay tayo, na andyan ang Espiritu, hindi mo yan mararanasan kung hindi ka magdarasal at magninilay-nilay. Ang sabi po dito sa Mateo 6 verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita na kabutihang ginagawa mo ng lihim. Biruin ninyo, ang pananalangin ay isang kabutihang ginagawa natin. Mabuti yun. Yung makipag-usap ka sa Diyos. Kapag ang Diyos ay kinakausap natin, tiyak yun, ang Diyos ang bahala sa atin. Gawin natin, lagi natin uunahin ang Diyos. Yung simpleng, kahit na paglabas mo lang ng pintuan, yung nasa pintuan ka pa lang, yung bang yumumu ka o tigay tumingala ka na Panginoon, kayo ang bahala sa akin sa maghapon. Ibig sabihin noon, nangangamba ka, natatakot ka, wala kang tiwala sa iyong sarili kung hindi mo sasabihin sa Diyos. Maganda yun. Hindi naman masamang magtiwala sa sarili. Ay kung pinagtitiwalaan mo ang iyong sarili, bakit di mo pagkatiwalaan na Diyos? Pangatlo, na magiging gabay natin sa makabuluhang paglilingkod, ang kapayapaan na iniaalay ni Jesus. Pakiulit po. The peace that Jesus offers. Ano yung ibig sabihin nito? Yung kapayapaan na iniaalay ng Panginoon. Now, makinig po tayo, pangatlo, iniaalay ni Jesus ang kanyang kapayapaan sa kanyang mga alagad. Ito po hindi ang kawalan ng mga problema, kundi isang kapayapaan nagmumula sa isang matatag na relasyon sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Ang kapayapaan na tinutukoy dito, hindi yung kapayapaan na, ay salamat, wala na akong problema. Ay salamat, nakabayad din ako ng utang. Hindi yun eh. Ang kapayapaan hindi yung pagkawala ng problema, kundi isang kapayapaang nagmumula sa isang matatag na relasyon sa Diyos. Alam niyo, maganda yun. Hindi lahat ng kumikilala sa Diyos ay may relasyon sa Diyos. Hindi lahat. Amen? Hindi lahat, ha? Ang iba, kilala lang nila ang Diyos, alam nilang may Diyos, pero wala silang relasyon. Para wag kang tatanungin, kung alam mo may mayor, kilala mo may mayor, alam mo may mayor, pero meron ka bang ugnayan kay mayor? Iba yung may relasyon. Iba yung alam mo na may Diyos, sa may relasyon kayo ng Diyos. Alam niyo po, ako aaminin ko sa inyo, 3 taon na ito mahigit na nakakalipas. Halos kung matulog ako alas 2, alas 3, nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Kinakausap ko ang Diyos. Pagkagising ko sa umaga, kinakausap ko siya, nagro-rosaryo na ako. Kasi hindi naman ako dapat mag-alala kung ano yung mangyayari sa akin. Kasi matapos kong sabihin ng lahat, tatayuan ko ang trabaho ko, gagawin ko yung dapat kong gawin, ang Diyos na ang mag-iingat sa akin. Amen?
Kaya dapat natin gawin, maglaan tayo ng panahon para sa panalangin at pagninilay-nilay upang matanggap ang kapayapaan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos sa gitna ng mga hamon sa buhay paglilingkod. Iwasan po yung pagkabalisa. Iwasan po natin na kung ano-ano yung mga iniisip natin, hindi na nga makakatulong, yun pa ang iniisip mo. Kaya sabi dito sa Awit, chapter 23, verse 4, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggana. Napakagandang pakinggan. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, kahit daw ang takbo ng ating pamumuhay, tila baga naghihirap tayo, tila baga nakakaranas tayo ng iba't ibang karamdaman, wala tayong dapat ipag-alala dahil alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Amen? Mag-iwala ka doon. Dahil mismong salita na ng Diyos ang nagsasabi. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso't lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Purihin ang Panginoon. Yamang mamamatay naman pala tayong lahat. Sa Diyos na natin iasa yung mga buhay natin natitira. Huwag mo isipin yung magpalaki ka ng bahay, hindi naman masama kung talagang meron. Amen ba? Huwag maubos ang oras mo sa kasusunod sa asawa mo. Baka maubos na ang oras mo sa paghihinala. Ibigay mo sa Diyos ang iyong tiwala at tiyak yun, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Na andoon ang kapayapaan na handog ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Nang lumitaw ang Panginoon sa gitna ng mga alagad, yung nagkakatipon ng oras na yun dahil sa takot nila sa mga Hudyo, ano nangyari? Dumating ang Panginoon na tumayo sa gitna nila. Ano ang sabi ng Panginoon? Kaagad-agad niyang sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Iba yung kapayapaan na yung puputulan ka na ng kuryente biglang dumating yung anak mo at nagbigay sa iyo, di solve na. Hindi iyon ang kapayapaan na sinasabi dito. Ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon, kahit na tayo ay may problema at mga pagsubok, hindi ka mababalisa dahil nasa iyo ang kapayapaan ng Diyos. Isipin yan, kapag ang Diyos ay nasa iyo, kahit hindi ka magmithing maging mabuti, may Diyos na gagawa niyan sa buhay mo. Totoo, may Diyos na gagawa ng kabutihan. Kahit hindi mo namitiin na maging mabait ka, matik. Pag ang Diyos ay nasa iyo ang kapayapaan, may Diyos na gagawa ng kabutihan sa iyong buhay araw-araw. Pang-apat, ang pag-ibig na higit sa lahat. Pakiulit po. The love above all. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay ang pinaka-dakilang utos. Ito, hindi alam ito ng iba. Ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa ang isang matibay na pundasyon sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Gusto mo tumatag ka sa paglilingkod mo? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mahirap pakisamahan.
Kasi may mga tao, makakasama ka, walang ingat sa salita, napakadaldal. Tapos kung ano-ano mga pinagsasasabi. Kung hindi ka marunong makisama, baka di ka na mag-ikot. May mga taong nakakakisod, tignan ang ginagawa. May mga taong nakakainis ang mga ugali. Pero pag nasa iyo ang Diyos at mahal mo ang kapwa mo, kahit ano na yung ginagawa nilang mali, hindi ka apektado dahil kasama mo si Hesus Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pangunahing hakbang, ipakita ang pag-ibig sa kapwa na naglilingkod at sa mga taong pinaglilingkuran. Maging mahabagin, mapagpatawad, at mapagpakumbaba. Mateo chapter 22 verse 39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Efeso chapter 4 verse 32. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Napakaganda nito. Maging mabait, maging maawain sa isa't isa, magpatawad. Sabihin niyo po tatlong mag. Ano yung tatlong mag? Magmahalan. Pangatlo, magtulungan. Pangatlo, magkaisa. Dissolve na. Magmahalan, magtulungan, magkaisa. Sa pagtatapos po, ang ebanghelyong ating binasa ngayon ay nagbibigay ng gabay sa mga naglilingkod sa Diyos. Na magkaroon ng matatag na pananampalataya sa isang makabuluhang buhay na paglilingkod. Ito po ay nagpapaalaala sa kahalagahan ng paglilingkod, sa kahalagahan ng pagsunod, pakikipag-ugnayan sa Espiritu Santo at pagtanggap ng kapayapaan ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral at hakbang na ito, mga kapatid, ang mga naglilingkod ay magiging mas epektibo at matatag sa kanilang buhay paglilingkod kay Kristo.